Bago natin simulan ang part 2, nais ko munang magpasalamat ng taos-puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Nang makita ito, agad na naisip ni Kale na marahil hinihingan ito ng pagkakakilanlan. Mukhang walang maipakita ang ating bida kaya mabilis itong tumalikod. Mula sa malayo, inilagay ni Kale ang kanyang kamay sa kanyang baba at inisip, paano magkakaroon ng ganoon ang isang katulad ni Han? Habang pinapanood ang papalayong likuran ng binata, nagduda si Kale, siya nga. Tinanggihan. Lumayo ang ating bida mula sa gate, naglakad ng maayos palayo, ngunit plano niyang maghintay hanggang dumilim upang tumalon sa pader at tahimik na makapasok sa lungsod. Habang lumalayo siya, nadaanan niya si Kale na abala sa pag-inom. Habang iniisip ito ni Kale, bigla siyang tumayo mula sa tea table. Naglakad siya ng ilang hakbang paikat dito, at bigla siyang sumigaw, "Hoy, Bayo!" Narinig ni Bayo ang ingay at tumingin. Bumaba ng hagdan si Kale at malamig na nagtanong, "Babalik ako agad, huwag mong galawin ang pwesto ko." Malinaw na sumagot si Bayo, "Opo, Ginoo." Mabilis na naglakad si Kale papunta sa pinto. Masyadong mabagal para sa kanya ang pag-abot dito kaya binuksan niya ang pinto ng shop at biglang isinara ito ng malakas. Ang malakas na tunog na ito ay nagpagulat sa lahat ng tao sa loob ng tindahan. Umalis si Kale nang hindi nasesayra ang anuman, ngunit may pandidirang ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatayo sa labas ng pinto. Narinig niya ang mga bulungan sa loob at lihim na ngumiti. "Narinig ko kayo," sabi niya sa isip, ngunit hindi niya pinansin ang lahat. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at inisip, dapat maghanda ako ng ilang mga kasanayan sa depensa sakaling makasalubong ako ng malalakas na tao. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Hindi ako dapat maging masyadong malakas upang mabuhay sa kontinenteng ito. Kailangan ko lamang maging sapat na malakas upang mabuhay ng komportable, sabi niya habang nakatingala sa langit ng may pagdududa. Kung masyado akong malakas, magkakaroon ng mga sitwasyon na magiging hadlang sa akin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa isang tindahan. Pumasok siya sa shop na tila may naiisip. Sinaunang kapangyarihan. Sa kapangyarihang iyon, ang kailangan ko lamang ay isang hindi nakikitang kalasag, katulad ng energy shield ng mga salamangkero, sabi niya sa sarili. Sa mesa, may isang mainit at napakasarap na French cake. Tumayo si Kale ng solemna, nakakrus ang mga braso sa harap ng counter ng cake. Ngayon, maghahanda ako ng pain para sa hindi masisira kong kalasag, naisip niya. Biglang may isang lalaking nasa katamtamang edad na lumabas mula sa tindahan. May takot sa kanyang mukha at nauutal na nagsabi, "Kay kayo po, boss." Agad na binati at sinalubong ng lalaki si Kale, ngunit nanatili siyang nakatayo ng malamig, nakakrus ang mga braso, at inisip, hindi na ako magpapakita ng gulat. Nagsalita si Kale ng mababa ang boses, "Dalhan mo ako ng ilang tinapay." Napahingal ang lalaki at sumagot, "Opo." Proud na itinuro ni Kale ang bawat item, mula sa kaliwa. Sinimulan din ng may-ari ng tindahan na sundin ang bawat utos niya. Nagtangkang sumulyap, at pagkatapos ay itinapon niya ang kamay patungo sa kanan. Pagkatapos nito, agad na naghagi si Kale ng isang barya sa mesa. Tinitigan ng may-ari ng panaderiya ang baryang tumutulak sa mesa. Nagsalita si Kale at inipon ang lahat. Ang kalalakihang nasa katamtamang edad na nagbebenta ng mga cake ay tumangala ng may gulat. Mabilis na iginalaw ni Kale ang kamay sa ibabaw ng kanyang bibig, sabay sabing, "Pupunta na ako sa ibang lugar. Kung hindi mo gustong magbenta." Narinig ito ng nagbebenta at agad na sumagot, "Hindi, boss,
Aayusin ko na po agad. Mabilis na tumakbo ang lalaki papunta sa kanyang counter at inumpisahan ang pag-iimpake ng mga cake. Ang mga cake ay maingat na inilagay sa isang brown na bag. Dala ni Kale ang bag sa kanyang balikat at iniisip, alam ko na ito, pero habang naglalakad ako, naiisip ko, ibang-iba ang lugar na ito kumpara sa Korea. Isa talagang pantasyang mundo. Nagsimulang dumilim at nag-ilaw ang mga streetlight. Dala ni Kale ang bag sa balikat habang naglalakad sa gitna ng kalye. Iniisip niya, kailangan kong maging mahina. Nakikita ko kung gaano sila nasaktan. Talaga palang karma. Kinagat ni Kale ang kanyang mga labi at nagbulong, "Suck." Hinawakan niya ang talampakan ng kanyang sapatos at nagsalita ng may reklamo, "Dapat umalis na ako dito agad." Dumaan siya sa isang lugar nang bigla niyang mapansin na may dalawang bata na nakatayo sa likod ng isang poste, nakatingin sa kanya na parang nagmamasid. Tinutok ng dalawang bata ang kanilang mga mata sa kanya, ipinapakita ang kanilang kurusidad. Dala ni Kale ang bag patungo sa mataas na lugar at mabigat na ibinagsak ang bag sa lupa. Huminga ng malalim si Kale at pinunasan ang kanyang pawis gamit ang kanyang kamay, sabay hinga ng malalim. Tiningnan niya ang paligid ng malamig na tanawing malayo sa nayon. Iniisip niya, malayo pa ang narating ko. Ang bag na ito ay talagang mabigat. Tumigil siya sa harap ng isang pintuang kahoy na matanda na. Sinubukan niyang buksan ang pinto pero nasira ito. Hinawakan niya ang sako at iniisip kung gaano katagal na ang lugar na ito. Lumapit siya sa isang malaking puno at tumigil sa lilam nito. Iniisip niya, ang punong ito siguro ay daan-daang taon na. Bigla, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa likod. "Huwag mong lapitan ang punong iyan." Napansin siya nito at gulat na napatalon. Inisip niya na ang mga batang iyon ay yung dalawang nagmamasid sa kanya kanina. Tinutukan siya ng mga bata ng banta, hindi niya. Dahil ito ay isang man-eating plant, halaman na kumakain ng tao, naisip ng mga bata ang kakaibang pag-introduce ng puno na parang isang carnivorous tree, puno na kumakain ng laman. Ikinwento nila ang mga eksena ng mga tao na nakabitin mula sa mga puno, mga taong nagpakamatay at nahulog sa puno, at naging mga mummy sa loob ng isang gabi. Si Kale ay ngumisi at iniisip, ito na mismo ang puno na hinahanap ko matagal na. Sa mga sinaunang panahon, may isang batang babae na nakaluhod at nagmamakaawa sa isang lalaki. Ayon sa kwento, may isang lalaking labis na mahilig kumain at ang kanyang kasakiman ay nagdulot sa kanya ng pagtapon mula sa templo at kalaunan ay pumanaw. Hindi nagtagal, isang usbong ang tumubo mula sa lupa, isang puno na lumago mula sa kanyang katawan. Lumapit si Kale at lumuhod sa ilalim ng puno. Lahat ng galit at kapangyarihan ng taong iyon ay nasa punong ito. Binuksan niya ang bag at kinuha ang isang piraso ng cake. Ang kapangyarihan ng indestructible shield na matagal ko nang hinahanap, ang sinabi ni Kale. Ibinukas niya ang kanyang kamay patungo sa puno at nagbuntong hininga na parang hindi makapaniwala, nasa dito ba? Ang mga bata ay nakatayo sa malayo at sumigaw, "Mamatay ka! Huwag gawin yan." Nang marinig ang ingay na iyon, pinahid ni Kale ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha at nagreklamo, "Kahit saan ako magpunta, laging may mga batang ito. Nakakainis. Dapat ba silang itaboy ko muna bago magsimula?" Isang bata ang nagbabala pero hindi siya tumigil. Bigla siyang tumayo at nilapitan ang mga bata na nagpasabik sa kanila. Ang dalawang inosenteng bata ay tumangala at ipinakita ang kanilang alala na ang punong kumakain ng tao ay magpapahamak sa kanya. Inihagis niya ang dalawang sako at malamig na sinabi, "Wala na kayong pupuntahan. Magtago na lang kayo." Nakita ito ng bata at agad na nakialam. Isa itong man-eating plant. Ang malamig na mata ni Kale ay napuno ng puot. "Narinig niyo ba ang tungkol kay Kale, ang basura?" Ang isang mas matandang bata ay saglit na sumagot, "Oo, narinig ko na.
Ang isa pang bata ay biglang nagsalita, kinuha ang braso ng isa at sinabi, "Sister, let's go." Ang kapatid ay tumalikod at mabait na sinabi, "Hindi ka pwedeng mamatay." Si Kale ay napahipo sa kanyang bibig at naguguluhan, "Sok." Pagkatapos itaboy ang dalawang bata, lumapit si Kale sa puno. "Ngayon, magpatuloy tayo," sinabi niya. Hawak niya ang tinapay at dahan-dahang inilagay ito sa butas ng puno. Ang cake ay biglang naging malabo at nawala. Nawala ito, at tumingin si Kale sa kanyang mga kamay na may takot. "Natatakot ako, baka kainin nila ang mga kamay ko. Ang shield ay ang natitirang lakas mo." Si Kale ay sumulyap sa tambak ng mga cake at nag-isip, nagbuntong hininga ng kaunti. Ang bagay na ito ay may sinaunang kapangyarihan. Ang butas sa ilalim ng puno ay napakalalim, parang wala ng katapusan, ngunit ang primitibo at barbarikong pag-iral nito ay napakakapanipaniwala. Ang hukay ay may misteryosong itim na kulay. Naalala ko sa nobela, sinabi niyang talunin ito hanggang mawala ang dilim. Kinuha ni Kale ang sako ng tinapay. Ang dilim ay nilikha ng galit, at kapag nawala ito, lilito ang liwanag. Kapag nakita ko ito, ang indestructible shield ay tiyak na magiging akin. Ilagay mo lahat ng lakas mo sa itim na butas, kainin mo ito hanggang mabusog ka. Matapos ang ilang sandali ng pagkain ng lahat ng kanyang mga cake, hindi pa rin gumalaw ang itim na butas. Si Kale ay napabuntong hininga at nag-isip, siguro kailangan ko pa ng mga 10 bag na ganito. Tumingin siya sa loob ng butas. May kaunting awa siya, na medyo nakakatakot. Anong malalim na galit? Nakatayo siya sa ilalim ng puno, tahimik na nag-iisip na babalik siya kinabukasan. Sa gilid ng daan, ang dalawang bata mula kanina ay sabik na kumakain ng mga cake na ibinigay ni Kale sa kanila. Nang makita ni Kale ang eksenang ito, labis siyang nagulat at sumigaw, "Oh my God!" Si Kale ay malamig na dumaan sa kanila. Sigurado siyang hindi nila kayang lumapit sa puno, pero kung ipasok nila ang kanilang mga ulo doon at makain, medyo nakakainis. Hindi ito tungkol sa akin, kundi tungkol sa kanila. Nang makita ng dalawang bata ang kanyang pag-iisip, nagulat at naguguluhan sila. Si Kale ay malamig na lumingon at nagsabi, "Kung gusto niyo pa ng pagkain, bumalik kayo bukas, at huwag magsalita." Dahil gabing-gabi na, bumalik siya sa aklatan at sinalubong siya ni Bilo ng mainit. "Nandito ka na ba?" Sumagot si Kale, "Oo."